Mag-ingat naman kayo, naglilinis ako ng sahig. Hindi na napigilan ni Joey ang sarili niyang sitahin ang mga estudyanteng dumaraan sa hallway. Walang pakundangang dumaan ang mga ito at puro putik pa ang mga sapatos. Mas lalong naging makalat ang buong hallway. Ang kay Joey lang naman, kahit tanggalin lang ng mga ito ang putik sa ilalim ng sapatos bago pumasok sa building. Mahirap na nga maging isang janitor, pinahihirapan pa siya ng mga estudyante sa paaralang iyon. Nakasuot siya ng asul na uniform at pawis na iyon. Hawak niya ang isang map sa kamay at isang balde ng tubig na may sabon na nakasunod sa kanyang likuran. Nagiiwan siya ng kislap ng kalinisan sa bawat pasilyo, pero ang mga walang pakundangang estudyante walang pakisama sa kanyang trabaho. Napapikit si Joey sa inis. Umuugong pa ang tawa ng mga ito. Gusto niyang ituring na maging anino lamang ang mga kabataang walang galang. Pero sinasagad talaga ng mga ito ang kanyang pasensya. Isang grupo ng mga magulong estudyante ang dumating. Umaalingaw-ngaw ang tawa ng mga ito sa dingding na parang kulog. Walang babala, isa sa mga estudyanteng lalaki ang sinipa ang balde ng tubig na may sabon. Tumalsik ang tubig sa sahig. Ngumisi ang lalaki. "Oops! Sorry!" Pinilit niyang maging kalmado. "May trabaho akong kailangang gawin. Janitor ako pero hindi niyo ako alipin dito. Huwag kayong mga spoiled brat at entitled porke private school to. Hindi ba kayo dumadalo ng GMRC classes ninyo?" Tumawa ang isang estudyante. "Entitled? Nagbabayad kami ng tuition fee para makapasok sa paaralang to. Kaya magagawa namin ang anumang gusto namin." Napailing si Joey. "Hindi yan nagbibigay sa inyo ng karapatang bastusin ng iba o kusa na lang gumawa ng gulo." Napairap naman ang isa sa mga ito. "Wala kaming pakialam. Janitor ka lang naman." Kumuyom ang kamao niya. "Maaaring janitor lang ang trabaho ko para sa'yo. Pero para sa akin, importante ito sa pamilya ko. At ngayon, salamat sa inyong pag-ugali, kailangan kong linisin ulit ang pasilyo na to." Sarkastiko namang tumawa ang isa sa mga binata. "Oh, kawawang janitor. Baka mag-iwan kami ng tip sa susunod. Kawawa ka. Charity case ka pala." Lumayo ang mga estudyante. Sinasadya pang mag-iwan ng bakas ng maputik na sapatos sa sahig. Naramdaman ni Joey ang pag-akyat ng galit sa loob niya. Nagbabantang bumuhos iyon tulad ng maruming tubig na namumuo sa kanyang paanan. Ngunit itinikop niya ang kanyang bibig. Nilulunok niya pabalik ang mga salitang nagbabantang tumakas. Nagpatuloy na lamang siya sa paglilinis. Wala rin naman siyang magagawa. Trabaho niya iyon, kaya dapat niyang tapusin. Pagkatapos niyang maglinis, saka lang siya nag-take ng break para kumain ng tanghalian. Naghilamos muna siya at nagpalit ng damit. Babalik na sana siya sa bench para doon kumain. Sa pagliko niya, biglang may nakapukaw ng kanyang atensyon. Napakunot ang noo ni Joey sa pagkalito nang makita ang isang maliit na grupo ng mga estudyante sa dulo ng hallway. Punong-puno ng tunog ng nagmamadaling bulungan ng mga ito sa paligid. Habang inaakyat ang bakod, may halong pagtataka at pagkadismaya, binilisan ni Joey ang kanyang lakad. Dumudulas pa ang sira-sirang sapatos niya sa sahig. "Hoy! Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo? Bakit kayo tumatakas?" Sigaw niya. Umaalingaw-ngaw ang boses sa bakanteng pasilyo. Natigilan ang mga estudyante. Baka sa mukha ng mga ito ang magkahalong takot at pagkalito nang humarap ang mga ito sa kanya. "Bilisan niyo umakyat! May epal na janitor!" Sigaw ng isang estudyante. "Wait lang!" Sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, sumugod si Joey. Parang wala nang saysay na pigilan pang iba. Marami na ang nakatawid sa kabilang bakod. Gayunpaman, may isang naiwang dalagita. "Maya, ano na? Ang bagal mo!" Mariing sabi ng isang estudyante. Sumagot naman ang dalagitang may pangalang Maya. "Buwisit! Iwan na natin yan, sabay-sabay tayong mahuhuli. Halika na!" Kumunot ang noo ni Joey. Hirap na si Maya. Iniwan na rin ito ng mga kasamahan, pero patuloy pa rin sa pag-akyat. Halata namang wala ng pag-asang makatakas pa. "Teka Ning, huwag ka nang umakyat dyan, masasaktan ka lang."
Sigaw ni Joey, puno ng pagmamadali ang boses niya. Ngunit huli na, sa huling pagpilit sa takas, nadulas ang pagkakahawak ni Maya. Nahulog ito mula sa bakod. Tumagos sa hangin ang sigaw nito nang bumulusok patungo sa walang patawad na lupa sa ibaba. Naghahabol ng hiningang tumakbo si Joey papalapit dito. Hindi pwedeng umakyat ka na lang sa bakod at makatakas sa school ng ganyan. Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Masama ang magkating classes. Pakialam mo ba? Pabalang na sigaw ni Maya. Ayoko mag-test eh. Gusto niyang pagsabihan parang anak niya na ito. Wala na ba talagang matinong kabataan ngayon? Bakit puro bastos na lang ang nakakasalamuhan niya? Inalalayan ito ni Joey. Hindi excuse yan para lumabag sa school rules. At saka, sinasaktan mo lang ang sarili mo. Tingnan mo nga yan, may sugat ka na. Aray, yung sakong ko ang sakit. Kasalanan mo to. Buliyaw nito sa kanya. Bakas ang pag-aalala sa mukha niya. Ano? Ayos ka lang? Dumaing na naman ito. Nakita mo na ngang hindi, tinatanong mo pa. Bakit ka sumigaw at hinulog ako? Napailing si Joey. Sorry, hindi ko sinasadyang gulatin ka. Sinubukan ko lang na pigilan kayong lahat sa pagtakas. Tawagan mo ang guardian mo para malaman nila yung nangyari sa'yo. Nangilid ang mga luha ni Maya. Sira ulo ka ba? Di nalaman ni Maman may balak akong magkating classes. Wala namang pakialam sa akin yun. Napailing na lang si Joey. Inalalayan niya na lang si Maya na makarating sa klinik. Tahimik naman ito at nagsusungit pa rin. Hindi muna pinaalis ng nurse doon ang dalagita hanggang mag-uwian. Huminga siya ng malalim. Kumain ka na ba? Hindi ito sumagot. Muli siyang nagpakawala ng hininga. Kinuha niya ang baon niyang tanghalian. Fried chicken naman ang ulam niya at may kaunting gulay. Ibibigay niya na lang iyon kay Maya. Oh, ito ang baon ko. Sa'yo na lang. Alok niya kay Maya. Umirap ito. Ayoko, yak! Pagkain ng pangmahirap, baka sumakit pang tiyan ko dyan. Napailing si Joey. Hindi sasakit ang tiyan mo rito. Malinis ito at walang lason. Kumain ka na. Masamang malipasan ng gutom. Saka, wag mo na ulit gagawin yun ah. Hindi ko kayo isusumbong pero wag na sanang maulit pa to. Magpasalamat nga kayo at pinag-aaral kayo ng mga magulang nyo sa magandang eskwelahan. Alam nyo bang ang daming gustong makapag-aral dyan pero hindi magawa dahil sa hirap ng buhay? Kaya sana, wag nyong sayangin ang binigay sa inyo. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Joey noong bata pa dahil sa kahirapan. Sa kanyang kabataan, si Joey ay naapektuhan sa problemang dumating sa pamilya nila noon. Iyon ang nagtulak sa kanya para tumigil sa pag-aaral at magtrabaho na lang. Gusto niyang mag-aral, pero biktima lang siya ng kahirapan. Dahil sa nangyari, nagdulot kay Joey iyon ng malalim na pag-unawa sa halaga ng edukasyon. Kaya kapag nakakakita ng mga estudyanteng hindi nagpapahalaga sa pag-aaral at sinasayang ang pagpapaaral ng mga magulang, talagang nanghihinayang siya. Alam niya ang hirap at sakripisyo na kailangan gawin upang magkaroon ng edukasyon. Kaya't masakit para kay Joey na makitang nilalagpasan lamang iyon ng iba, na para bang hindi mahalaga. Hindi siya nakapagtapos, kaya hanggang doon lang siya. Isang janitor. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi niya nakatuluyan ang kanyang first love. At wala rin siyang asawa. Nangako rin siyang hindi bubuo ng sariling pamilya nang wala pang napapatunayan at naipagmamalaki. Bahagyang ginulo ni Joey ang buhok nito. Dapat mag-aral ka. Magsisisi ka, Maya. Kapag hindi ka nakapag-aral, paglaki mo, mamaliitin ka ng mga tao, tatapak-tapakan ng dignidad mo. Oo, mayaman kayo, may pera kayo. Pero, iba ang may diploma. Tandaan mo sana yan. Isang malilim na hapon, pumunta si Joey sa likod ng building, dala ang kanyang walis at map. Sa pagliko niya sa isang sulok, bumagsak ang kanyang mga mata sa eksenang nagpainit ng kanyang dugo. Nakita niya si Maya na may nakalawit na sigarilyo sa mga daliri nito. Hoy, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Umalingaw-ngaw ang boses ni Joey sa walang laman na pasilyo na pinuto lang matahimik na katahimikan ng hapon.
Nanlaki ang mga mata ni Maya sa pagtataka nang humarap ito sa kanya. Namumula ang mga pisngi nito sa guilt. Sinubukan nitong itago ang sigarilyo sa likuran, ngunit nahuli ng matalas na titig ni Joey ang bawat detalye. "Naninigarilyo ka? Alam mo namang bawal yan sa school grounds." Paalala ni Joey. Matigas ang boses pero hindi masungit. "Naninigarilyo ka sa school? Hindi lang yan labag sa rules. Nakakasama din yan sa kalusugan mo." Napairap si Maya. "It's none of your business. Kaya kong gawin ang gusto ko." Napailing si Joey. "Bilang isang janitor, trabaho ko ang tiyakin ng kaligtasan at kalinisan ng paaralang to. At bilang isang mag-aaral, responsibilidad mong sundin ang mga patakaran. Hindi pinapayagan sa school na to ang paninigarilyo." Masama siyang tiningnan nito. "Whatever, pupunta na lang ako sa ibang lugar. Pakialamero ka talaga kahit kailan." Hindi siya natinag sa pagsusungit nito. "Sabi na ngang tama na. Isusumbong kita. Napakatigas ng ulo mo. Sa ikabubuti mo lang din naman ang ginagawa ko." "Hindi kita magulang para pagsabihan mo ako ng ganyan." Matabang sabi nito. Huminga siya ng malalim. "Tingnan mo. Alam kong mahirap huminto pero hindi ang paninigarilyo ang sagot. Nakakapinsala sa kalusugan mo at sa mga nakapaligid sa iyo ang paninigarilyo. Ang bata mo pa. Ilang taon ka pa lang? 14? Ganyan ka na. Sobrang bulakbol. Babae ka pa naman. Hindi ka ba naaawa sa magulang mo?" "Maawa? Wala naman siyang pakialam sa akin eh." Singhal sa kanya nito. Bumuntong hininga na lamang siya. Mukhang hindi ito ang tipo ng batang malapit sa mga magulang. Hindi na rin siguro nababantayan, kaya walang gabay papunta sa tamang landas. "Anong problema mo?" "I'm sorry, Mang Joey. Gusto ko lang ng break." Nauutal nitong sabi. Ang mga salita ay may bahid ng kahinaan. Lumambot ang ekspresyon ni Joey habang pinagmamasdan ang dalagitang nasa harapan niya. Nakikita niya ang bigat ng mundo sa mga balikat nito. Iniisip niya kung anong pakikibaka at hamon na kinakaharap nito sa bawat araw. Napabuntong hininga, inilapag niya ang kanyang mga gamit at humakbang papalapit dito. "Maya, alam kong mahirap ang buhay. Ngunit ang paninigarilyo ay hindi sagot. May mga mas mahusay na paraan para malagpasan ang problema." Malumanay na sabi ni Joey. Puno ng karunungan ang boses niya mula sa mga taon ng karanasan. Habang nakatayo sila roon sa anino ng gusali ng paaralan, isang tahimik na pagkakaunawaan ang dumaan sa pagitan nila. Tumango si Maya. Ang mga mata nito ay kumikislap sa hindi tumutulo ng mga luha. "Salamat, Mang Joey. Hindi ko na ulit gagawin to." Bulong ng dalagita. Halos hindi na humihinga ang boses. Sa isang nakakapanatag ng ngiti, tinapik ni Joey si Maya sa balikat bago muling kinuha ang kanyang mga gamit. Habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang mga tungkulin, bumalot sa loob niya ang pagmamalaki. Maaaring janitor lang siya pero sa pagkakataong iyon, hangad niyang nagdulot siya ng pagbabago sa buhay ni Maya. At habang lumulubog ang araw, pinipinta ang kalangitan sa isang simponya ng mga kulay. Alam ni Joey na kung minsan ang pinakamaliit na aksyon maaaring magkaroon ng pinakamalaking epekto. Sa mundong puno ng kadiliman, siya ay isang tanglaw ng liwanag na gumagabay sa mga nawawalang kaluluwa pabalik sa landas ng katuwiran. At sa tahimik na katahimikan ng school grounds, isang kasunduan ang nabuo sa pagitan ng isang janitor at isang mag-aaral. Isang koneksyon iyon na binuo sa pag-unawa. Simula ng araw na yon, hindi na nakikita ni Joey na sumasama sa mga kabarkada nito si Maya. Hindi niya na rin ito nahuhuling naninigarilyo. Kapag napapadaan sa room nito, kahit mukhang tamad na tamad, nakikinig pa rin naman ito sa mga guro. Sa oras ng lunch break, tumahimik ang mataong mga pasilyo habang ang mga estudyante ay patungo sa cafeteria o sa labas para mag-recess. Sa gitna ng mapayapang tanghali, biglang sumulpot si Maya. Hindi niya alam na mausisa at mapagmasid na estudyante pala ito. Palagi na lamang siyang kinukulit. Kapag wala itong magawa, sinusundan siya nito habang ginagawa niya ang kanyang paglilinis. Lagi nitong gustong makipagkwentuhan sa kanya. Palagi rin itong gustong kainin ang baon niya at naiintriga sa ulam na dala niya sa bawat araw.
Sardinas ulam mo. Masarap ba yan? Tanong sa kanya ni Maya. Tumango naman si Joey. Oo, hindi ko lang alam sa panlasa mo. Rich kid ka, di ba? Pero para sa akin, lahat ng ulam masarap. Sa ideyang may ulam sa hapag kasi ang pinagpapasalamat ko. Hindi ako namimili ng ulam. Basta meron, masaya na ako. Curious na tinikman ni Maya ang sardinas. Hindi na masama. Anyway, nagbaon din ako. Yung maid lang namin sa bahay ang naghanda nito. Chicken curry. Dinamihan ko para meron ka din. May fruits ka pa. Mahina siyang tumawa. Hindi na kailangan. Pero umiling ito. Sige na, masarap to. Bumuntong hininga na lang siya at kumuha ng chicken curry. Masarap nga iyon kahit papaano naging magana siya sa pagkain. May asawa ka na ba, Mang Joey? Biglang tanong sa kanya ni Maya. Pinanliitan niya ito ng mga mata. Bakit mo tinatanong? Nako iha, sinasabi ko sa'yo, wala akong asawa pero hindi ako pumapatol sa bata. Tumawa naman si Maya. Si Felicia de la Cruz ang first love mo, di ba? Natigilan si Joey sa narinig. Umawang ang bibig niya. Paano mo nalaman yun? Paano mo siya nakilala? Tumaas ang mga kilay nito. Ako si Maya de la Cruz Acosta. Si Felicia ang mama ko. Hindi siya makapaniwalang nasa harap niya ang anak ng kanyang first love. Hindi maganda ang paghihiwalay nila noon. Mahal na mahal niya si Felicia pero mas pinili niyang ipaubaya ito sa iba. Dahil hindi siya tanggap ng mga magulang nito at hindi niya kayang bumuo ng pamilya kasama nito sa dami ng kanyang responsibilidad. Paano mo nalamang first love ko ang mama mo? Nagkwento niya ako sa'yo? Mahinang tanong ni Joey, tunog na parang umaasa. Ang papa mo, kumusta na? Nawala ang ngiti sa mga labi ni Maya. Wala na si Papa. Namatay na siya 7 years ago. Niligtas niya ako sa pagkakalunod, kaya pakiramdam ko sinisisi sa akin ni Mama ang pagkamatay ni Papa. Feeling ko galit siya sa akin. Hindi niya na ako mahal. Ngayon ay naiintindihan niya na ang dalagita kung bakit lagi itong pumupunta sa maling landas ng buhay. Ramdam niya na gusto nang nito ng pagmamahal, pero hindi naman ito matanggap mula sa mga taong dapat nagmamahal dito. Bumalik ang ngisi ni Maya. Saka nalaman kong first love ka ni Mama. Kasi nung naglilinis yung maid namin sa bodega, nakita ko yung picture nyo ng magkasama. May letter pa sa likod. Bakit hindi kayo nagkatuluyan? Huminga siya ng malalim. Huwag na nating pag-usapan yon. Matagal nang nangyari yun. Tumawa naman ito. Di nga. Baka hindi mo pa nakakalimutan si Mama, kaya wala ka pa rin asawa hanggang ngayon. Siya ang huli ko pero sa tagal na nakalimutan ko na rin. Saka marami na akong responsibilidad. Mahirap lang ako at mayaman ang mama mo. Saka mas okay na hindi kami nagkatuluyan. May dahilan ng Diyos kung bakit hindi naging kami sa bandang huli. Wala ka siguro sa mundo kung kami pa rin hanggang ngayon. Marahang sabi niya rito. Pero parang hindi na mahalaga kay Mama kung nandito pa ako o parang hangin na lang. Malungkot na sabi naman ito. Bahagya niyang ginulo ang buhok ni Maya. Mahal ka ng mama mo, sigurado ako ron. Huwag mong isipin yan. Basta maging mabait ka lang na bata, magiging okay din ang lahat. Kung nararamdaman mong masama na ang loob ng mama mo sa'yo, huwag mo nang dagdagan yun. Mag-aral ka na lang ng mabuti. Huwag mong sirain ang buhay mo dahil lang hindi mo nararamdaman ang pagmamahal sa ibang tao. Mahalin mo muna ang sarili mo dahil kapag ginawa mo yun, mas madali kang mamahalin ng ibang tao. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, para siyang nagkaroon ng anak at isang kaibigan. Hindi niya alam kung papaano ang maging ama, pero sa bawat araw na nakikilala niya si Maya, pinaparamdam nito sa kanyang maging isang magulang. Kapag sumusunod sa kanya ito, naaaliw si Joey sa presensya ni Maya. Nakikita niya rin kasing pinapahalagahan ito ang pagiging niyang janitor. Ito pa nga ang sumusuway kapag may mga estudyante na mas lalong pinahihirapan ng araw niya. Habang naglalakad sa isa sa mga corridors, binubuguhan ni Maya si Joey ng mga tanong. Walang hangganan ang pag-uusisa nito. Anong ginagawa mo ngayon sa school, Mang Joey?
Tanong nito, puno ng tunay na interes ang boses. Mahinang tumawa ang janitor. Maya, tagapaglinis ng mga silid-aralan ninyo at pasilyo dito sa paaralan. Gusto ko siguraduhin maayos at malinis ang eskwelahan ninyo para sa lahat ng estudyante. Nakikinig sa kanya si Maya ng mabuti. Para bang hinahangaan nito ang paraan ng pagmamalaki niya sa kanyang trabaho. Naghahanap ito ng kagandahan sa simpleng trabaho niya. Mang Joey, paano mo napili ang trabaho na to? Tanong ulit ni Maya. Ang tono niya ay puno ng tunay na pag-uusisa. May malungkot na ngiti na sumagot si Joey. Gusto ko kasi talagang maging teacher. Kahit papano, kapag nandito ako nararamdaman ko yun. Gusto ko talagang magturo ng mga bata. Hindi lang ako nakapag-aral dahil kailangan ko na agad tumulong sa pamilya ko. Matamang tumingin sa kanyang dalagita. Ang hirap po talaga ng pinagdadaanan nyo, no? Tumango naman siya. Kaya nga kung nahihirapan ka sa sitwasyon mo ngayon, isipin mo na lang na may ibang tao na mas nahihirapan kaysa sayo ngayon. Kapag inisip mo yun, marirealize mong swerte ka pa rin talaga na hindi mo pinagdaraanan ng hirap na nararanasan ng ibang tao. Tumango si Maya. Hangad niyang maturuan ito ng respeto na matuto itong magpahalaga ng ibang tao. Nang tumunog ang bell, hudyat ng pagtatapos ng lunch break. Nagpaalam na sa kanya si Maya. At sa kanyang mapagkumbabang pag-uugali at matatag na dedikasyon, mapagtanto sana ni Maya na ang bawat tao ay dumarating sa iba't ibang anyo. At habang lumalayo ang dalagita, alam niyang dala-dala na nito ang mga aral na natutuhan niya mula sa isang janitor na katulad niya. Isang paalala iyon na ang tunay na kagandahan at kahalagahan matatagpuan kahit sa pinakasimpleng mga gawain. Isang maaraw na hapon, habang naglilibot si Joey, napansin niya si Maya na nakaupo sa isang table sa library. Nakakunot ang noo nito sa frustration habang nakatitig sa libro. Nagkalat ang mga libro sa paligid nito at baka sa mukha ang desperasyon. Ramdamang pagkabalisa ng dalagita, tahimik na nilapitan ito ni Joey. Oh, Maya, nahihirapan ka ba sa assignments mo? Tanong niya sa dalagita. Napaangat ang tingin ni Maya sa kanya. Baka sanggulat sa mukha nito nang makita siya. Saglit itong nag-alinlangan bago tumango. Lumungkot pa ang mga mata. Nahihirapan ako sa assignments na to. Parang hindi ko lang maisip paano po sasagutan. Pag-amin ni Maya. May halong frustration at pagkapahiya ang boses nito. Maggiliw nang umiti si Joey at sinenyasan si Maya na uupo siya. Tumango naman ito at ibinigay sa kanya ang libro. Tahimik niya namang inintindi iyon. Tingnan ko. Oh, nakikita ko kung anong problema. Kailangan mo lang tingnan ito mula sa ibang anggulo. Saad naman ni Joey. Biglang nagliwanag ang mukha nito. Talaga, Mang Joey? Pwede mo bang ipakita sa akin? Tumango naman siya. Oo naman, break time naman kaya pwede kitang tulungan. Sa mga oras na yon, matyagang ginabayan ni Joey si Maya sa assignments nito. Hinati-hati niya ang mga komplikadong konsepto sa mga simpleng paliwanag. Binigyan niya rin ito ng mga tip at trick upang matulungan itong sagutan ang mga iyon. Tila nagsimulang gumawa ng mahika kay Maya ang kanyang malumanay na panghihikayat at hindi natitinag na suporta. Napangiti ito. Maraming salamat, Mang Joey. Humalakhak naman siya. Walang problema, Maya. Dati, nahihirapan din ako sa paksang ito nung estudyante pa lang ako. Pero, nabasa ko ulit kaya parang na-refresh ang utak ko. Ang galing mo talagang magpaliwanag. Nasa iyo pa rin ang passion na maging isang guro. Siguro, dapat kang maging isang guro sa halip na isang janitor. Ayaw mong magpatuloy sa pag-aaral? Tipid siyang umiti. Matanda na ako, Iha. Parang hindi na kaya. Saka nakakahiya. Puro kabataan ang magiging kaklase ko kapag pumasok ako. Isa pa, wala akong pera. Nasa pangangalaga ako si nanay. May maintenance pa yung gamot. Hindi ako pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Pero, gusto mo pa rin mag-aral? Mahina siyang tumawa. Oo naman, pangarap ko yun eh. Sino ba namang tao ang hindi gustong maabot ang mga pangarap?
Nang tumunog ang panghuling bell, hudyat ng pagtatapos ng araw ng pasukan, tumingala si Maya kay Joey na may pasasalamat ng ngiti. "Maraming salamat, Mang Joey. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ang tulong mo," sabi ng dalagita. Nagniningning ang mga mata nito sa bagong kumpiyansa. Ikinaway ni Joey ang kanyang pasasalamat sa isang mapagkumbabang kilos. "Salamat din, Maya. Masaya akong turuan ka. Pakiramdam ko, teacher na din ako. Tandaan mo lamang, ang bawat hamon ay isang pagkakataon upang matuto at umunlad. Huwag kang matakot na humingi ng tulong kapag kailangan mo, ha?" "Kukunin ko po yung number niyo, Mang Joey, para kung magpapaturo po ako, tatawag ako," imporma sa kanya ni Maya. Napangiti naman siya. "Sige lang, walang kaso sa akin yan." Tumango si Maya at ngumiti. Kinuha nito ang mga gamit at lumabas ng library. Pinanood ni Joey ang dalagitang umalis. May pagmamalaki ng ngiti sa kanyang mukha. Alam niyang nakagawa siya ng pagbabago para dito. Sa simpleng pagtuturo ni Joey kay Maya, tila nagbukas ng pinto ng bagong mundo para sa kanya. Sa bawat simpleng leksyon na ibinabahagi ni Joey sa dalagita, tila napaparamdam niya ang kahalagahan ng pagtuturo. Ang kanyang pangarap na maging guro tila nabuhay muli sa kanyang puso. Bagaman noon nawala na siya ng pag-asa dahil sa kahirapan, noon pa man pangarap na ni Joey na makatulong sa paghubog ng mga kabataan. Ngunit sa hirap ng buhay, napilitan siyang magtrabaho bilang janitor upang suportahan ang kanyang pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang naiuugnay ang kanyang sarili kay Maya. Nararamdaman niya ang pangangailangan ng dalagita na magkaroon ng patnubay at inspirasyon. Sa pamamagitan ng mga simpleng pagtuturo, hindi lang niya napaparamdam kay Maya na may halagang edukasyon, kundi pati na rin sa kanya mismo. Sa bawat kwento at aral na ibinabahagi niya rito, tila bumabalik ang kanyang pangarap na maging isang guro. Habang patuloy ang kanyang pag-ikot, nagwawali sa mga bakanteng pasilyo ng paaralan, naisip ni Joey ang mga simpleng kagalakan ng pagtulong sa iba. Sa sandaling iyon, alam niya na ang kanyang tungkulin bilang isang janitor. Hindi lamang tungkol sa paglilinis ng mga sahig at pag-alis ng mga basurahan, kundi tungkol din sa pagkakaroon ng positibong epekto sa buhay ni Maya. Kaya nang malapit nang matapos ang araw, punong-puno ng pasasalamat ang kanyang puso sa pagkakataong maging gabay ng dalagita. Gusto niyang hawakan ang kamay nito papunta sa liwanag ng mundong minsan ay madilim at walang katiyakan. Natagpuan ni Joey ang kanyang sarili sa isang inaasahang papel bilang instant tutor ni Maya. Dahil tinutupad nito kahit papaano ang pangarap niya, palagi siyang handang tumulong rito. Madalas silang magkatawagan kung saan matyaga niyang pinapaliwanag ang lahat dito. Nakahanap ng aliw si Joey sa sigla ni Maya. Isang malaking kaibahan sa malupit na katotohanan ng kanyang sariling buhay. Isang hapon, habang ang araw ay lumulubog na, nagliwanag ang cellphone nang tumawag si Maya. May ngiti sa kanyang boses nang sagutin niya iyon. Ngunit nabigla siya nang sumalubong sa kanya ang ibang boses mula sa kabilang linya. Isang tinig na nagpanginig sa kanyang mga tuhod. "Maya, anong kailangan mo ngayon?" Magiliw na tanong niya sa dalagita. "Hoy! Sino ka? Bakit palagi kang tumatawag sa anak ko? Boyfriend ka ba niya? At saka, bakit parang ang tanda ng boses mo? Sino ka? Anong kailangan mo sa anak ko? Gusto mo bang idimanda kita? Bata pang anak ko." Pinatay niya agad ang tawag. Napalunok siya. Hindi siya makapaniwalang si Felicia iyon, ang first love niya. Gusto niyang linisin ang pangalan niya na wala naman siyang masamang intensyon kay Maya. Kaya lang, sobrang nagulat siya roon. "Felicia?" Bumilis ang tibok ng puso ni Joey nang lumabas ang pangalan sa kanyang mga labi. Isang pangalang nakabaon sa mga siwang ng kanyang nakaraan. Si Felicia ang kanyang unang pag-ibig, ang pinakawalan niya, ang hinding-hindi niya makakalimutan. Isang alon ng gulat ang bumalot kay Joey kanina. Nanginginig pa ang mga kamay niya habang nagmamadaling pinindot ang end call button. Wala na nga siyang mukhang maiharap,
Iba pa ang iniisip nito sa kanya. Nakaupo si Joey sa madilim na liwanag ng kanyang silid. May trabaho siya bukas, pero hindi na siya makatulog. Ang mga alaala ni Felicia, bumabalik sa walang patid na intensidad. Ang pagtawa nito, ngiti, at ang pag-ibig nitong matagal nang nawala sa kanya. Mariin siyang pumikit at nagpagulong-gulong sa kama. Kinabukasan, matiwasay siyang naglilinis nang bigla na lang may sumugod sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang si Felicia ang humahampas at sumasabunot sa kanya. Sinanggan niya ang kanyang braso. "Mama, tama na po. Ano po ba? Pinapahiya niyo po siya." Pag-awat ni Maya sa ina. "Hindi ka marunong tumingin ng lalapitan mong tao," sigaw ni Felicia. "Pumapatol sa bata, sinasamantalang kahinaan mo." Pilit na pinipigilan ni Maya ang nanay nito. "Mama, hindi ko po siya boyfriend. Siya si Mang Joey. Parang tatay ko na yan." "Tama na po. Pinapahiya niyo po si Mang Joey eh. First love niyo po yan." Mas lalo yatang mapapahiya si Joey. Bakit nasuot siya sa ganoong sitwasyon? Nang umayo siya ng tayo, nagtagpo ang mga mata nila ni Felicia. Umawang ang bibig nito. Gulat na gulat nang makita siya. "Joey?" Lumapit ang gwardya at ilang teacher sa kanila. Natagpuan niya na lang ang sarili niyang nasa guidance office. Napayuko siya sa hiya. Baka mawalan pa siya ng trabaho. Wala naman siyang intensyon na masama. Gusto niya lang naman talagang turuan si Maya. "Mrs. Acosta, ano pong problema? Bakit niyo po sinugod ang school janitor namin? Ano pong ginawa niya kay Maya?" Tanong ng guidance counselor. Tumikim si Felicia at umiwas ng tingin. Akala ko kasi boyfriend siya ng anak ko na may nananamantala sa pagiging inosente niya." Napairap si Maya. "Mama, please. Wala kaming ginagawang masama ni Mang Joey. Tinutulungan niya lang ako sa pag-aaral ko. Please, humingi po kayo ng tawad sa kanya. Kawawa naman po siya, baka mawalan pa siya ng trabaho." Nagtagpo ulit ang paningin nila. Kumabog ng malakas ang tibok ng puso ni Joey. Ilang taon na ang lumipas, ganoon pa rin ang nararamdaman niya para kay Felicia. Napalunok ito. "Sorry, it's a misunderstanding. Ako po ang nagkamali. Akala ko kasi..." Bumuntong hininga ang guidance counselor. "Nabanggit mo, Maya, nagpapaturo ko sa kanya. Janitor si Mang Joey dito. Kung gusto mo ng tutor, may ibang available namang tutor dito sa school. Sa kanila ka nalang magpaturo. Kahit ako ang mama mo, Maya, iisipin ko rin na may iba na kayong connection nitong si Mang Joey." Itinagilid ni Maya ang ulo nito. "Kaya marumi ang tingin nyo sa ginagawa namin ni Mang Joey kasi ganyan kayo mag-isip." "Maya," suway ni Felicia sa anak. Tumayo naman ang dalagita. "Totoo naman eh. Ang daling manghusga para sa inyo dahil ano? Kasi janitor lang si Mang Joey. Mas tao pa nga yan sa ibang kakilala ko eh. Saka, parang tatay ang turing ko dyan. Tapos, pag-iisipan nyo ng masama. Hindi nga ako tinitingnan at hinahawakan ni Mang Joey ng may mali siya. Kung paano kayo tumingin at manghusga, yun ang may mali siya." Gustong matuwa ni Joey. Tatay ang tingin sa kanya ni Maya. Anak din naman ang turing niya rito. Pero, hindi siya natutuwang makita itong ganoon sumagot. Mali pa rin iyon kahit pinagtatanggol lang naman siya nito. Hindi na nakapagpigil si Felicia at sinampal ang anak nito. "Maya, huwag kang sumagot ng ganyan sa officials dito sa school. Huwag mong dalhin ang kabastusan mo rito." Masama ang loob na umalis ng office si Maya. Bumuntong hininga na lamang siya. Ayaw niyang maging ganoon kalala. Hindi niya naman alam na aabot pala sa ganoon. Huminga ng malalim si Felicia. "I'm sorry. Hindi ko alam na may connection ka sa anak ko." Tumangon naman si Joey. "Maniwala ka. Tinuturuan ko lang talaga si Maya. Wala akong masamang intensyon. Saka yung landas ng bata, naliligaw. Ginagabayan ko lang siya. Hanggang kaya ninyo, intindihin nyo sana siya. Gusto niya lang ng pagmamahal at atensyon. Lalong-lalo na mula sa'yo, Felicia." Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, naging maayos naman ang lahat. Mabuti na lang, hindi siya natanggal sa trabaho. Umuwi na rin naman si Felicia at hinayaan na muna si Maya.
Break time na rin naman, hinanap niya ang dalagita. Nakita niya ito sa likod ng building. Nakaupo ito at nasa tabi ang isang kaha ng sigarilyo. Tahimik itong umiiyak doon. Bakit ka tumakbo ng basta-basta? Hindi mo dapat iniwan ang mama mo ron, sabi ni Joey nang tumabi siya rito. Bakit may sigarilyo rito? Nanigarilyo ka na naman? Umiling agad si Maya. Gusto ko sana, kaso alam ko magagalit ka, pati si mama. Gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Mabuti naman, iniisip mo ng mama mo. Pero hindi niya naman ako iniisip. Huminga siya ng malalim. Wala ako sa posisyon para sabihin kahit ano tungkol sa relasyon ninyo ng mama mo. Pero sa nakikita ko, hindi mo lang mapansin may pakialam siya sa'yo. Hindi siya susugod ng ganun sa akin kung hindi niya iniisip ang makakabuti sa kalagayan mo. Umismid si Maya. Sus, Mang Joey, first love mo lang si mama kaya pinagtatanggol mo. Napailing siya at mahinang tumawa. Ang bata mo pa, napaka-intriga mo na. Sinasabi ko lang kung ano ang sa tingin ko. Mahal ka ng mama mo, maniwala ka sa akin. At salamat sa pagturing sa akin bilang tatay. Tinuturing din kita bilang anak. Ngumiti si Maya at niyakap siya nito. Pasensya namang Joey, munti ko nang malagay sa alanganin ng trabaho mo. Hinaplos niya ang buhok nito. Ayos lang, mabuti na rin yung nalinawan ng lahat. Basta, huwag ka nang bumalik sa pagiging bulakbol mo ha. Doon pa lang, nakabawi ka na sa akin anak. Isang tipikal iyon na hapon sa eskwelahan. Umaalingaw-ngaw sa daldalan ng mga mag-aaral ang bawat pasilyo. Uwian na rin kasi sa mga oras na yon. Si Joey, ang janitor ng paaralan ay masigasig na nagwawali sa mga pasilyo. Hindi niya alam na ang ordinaryong araw na iyon ay malapit nang magbago sa hindi inaasahang pagkakataon. Habang pabalik si Joey sa stockroom, nakita niya si Felicia, ang nanay ni Maya na nakatayo sa tapat. May ekspresyon ng babae na sumasayaw sa pagitan ng kaba at determinasyon. Nang magtagpo ang mga mata nila, napaatras si Joey. Hi Joey, pwede ba kitang makausap? Napalunok naman siya. Sige. Natigilan si Joey sa biglaang pagsulpot ni Felicia. Parang may tambol sa kanyang dibdib. Nagwawala at nag-iingay ng walang patid. Isang ulap ng kalituhan ang bumalot sa kanya. Nagtataka kung bakit siya hinahanap ng nanay ni Maya sa ganoong paraan. Alam kong humingi na ako ng sorry pero gusto ko talagang humingi pa rin ng sorry ulit. Alam kong mabigat ang binintang ko sa'yo. Nasaktan kita pati na rin ang anak kong si Maya. Sorry, mahinang sabi ni Felicia. Malumanay ang boses nito. Halos hindi pa bulong habang ipinapaliwanag nito ang dahilan ng hindi inaasahang pagbisita. Humingi ng tawad sa kanyang babae, pero natulala lang siya rito. Inaamin nitong nagkamali itong inakusahan siya na may masamang hangarin kay Maya. Isang hindi pagkakaunawaan lang iyon pero nagpapayanig sa kanyang kaibuturan. Nagsilabasan ang mga salita ng pagsisisi sa mga labi ni Felicia. Parang isang ilog ng panghihinayang at paghingi ng tawad. Kung pauunlakan mo sana, mag-dinner tayong tatlo para kahit papano makabawi naman ako. Nahihiyang sabi ni Felicia. Nag-init ang mga pisngi ni Joey. Ha? Mang Joey! Mama! Tawag ni Maya na kararating lang. Sasabay ka sa amin mag-dinner? Sige Mang Joey, sumama ka na. Masarap magluto tong si Mama. Kahapon niya pinag-iisipan kung ano yung mga lulutuin para sa'yo. Hindi nga siya mapakali. Maya! Salubong ang kilay na suway ni Felicia sa kanya. Marahan siyang tumawa. Sige, sasama ako sa inyo. Huminga ng malalim si Felicia. Tuwang-tuwa namang hinila siya ni Maya at napailing na siya pero natatawa na rin. Kinindatan pa siya ng dalagita. Ilalakad kita kay Mama. Akong bahala sa iyo, Mang Joey. Nanlaki ang mga mata ng janitor. Ano bang pinagsasasabi mo? Tumigil ka nga't baka magalit ang mama mo. Hindi yan. Baka time na rin para magbagong asawa si Mama. Ano namang masama? Single ka. Single din si Mama. Eh di, magiging tatay mo ako.
Ayoko sa anak na bulakbol. Biro niya pa rito. Humalakhak naman ito. Para namang hindi halata, Mang Joey, si Mama ang last girlfriend mo. Wala ka pang asawa, wala na rin si Papa. Hindi kaya kayo talagang nakatadhana? Inunahan niya na ito sa paglalakad. Bahala ka nga dyan kung ano-anong sinasabi mo. Sasabayan ko ang mama mo sa paglalakad. Dyan ka na. Mas lalong tumawa si Maya. Tumapat naman siya kay Felicia. Pareho nilang nginitian ang isa't isa. Sa kabila ng unang pagkabigla, natagpuan ni Joey sa kanyang sarili na tanggapin ang kahilingan ni Felicia para sa pagkakasundo. Sumakay siya sa kotse ng mga ito. Sa buong biyahe, dinaldalang siya ng dinaldal ni Maya. Ilang sandali pa ay nasa bahay na sila ng mag-ina. Habang nag-aalinlangan silang mag-usap ni Felicia, unti-unting nawala ang katahimikan sa pagitan nila. Napalitan iyon ng banayad na ugong ng pag-unawa at pagtanggap. Ibinahagi ni Joey ang kwentong matagal niya nang gustong sabihin sa babae. Nakinig ng mabuti si Felicia. Nanlalambot ang mga mata sa bawat salitang binibigkas. Mang Joey, ito strawberry cheesecake. Si Mamang may gawa niyan. Masarap yan. Nakaahon sila mula sa kwentuhan dahil sa pagsingit ni Maya. Natawa na lamang silang dalawa ni Felicia. Gustong-gusto ni Joey ang init ng pakiramdam na kasama ang mag-ina. Yun ang init ng pagmamahal na pinapangarap niya simula pa noon. Sa sandaling iyon, silang tatlo ay magkasamang nakaupo, nagsalo sa isang pagkain sa loob ng tahanang iyon. Isang hibla ng pagpapatawad ang dumaloy sa kanilang mga puso. Nalutas ang mga hindi pagkakaunawaan, napawi ang mga sugat, at sa simpleng pagkilos na iyon ng pagsasalo sa pagkain, nagpagaling iyon sa mga sugat na iniwan ng nakaraan. Masaya siyang nakilala niya si Maya na naging daan para muli silang magkita ni Felicia. Isang maliwanag ng umaga, habang ang sikat ng araw ay dumadaloy sa mga bintana, si Joey ay ipinatawag mismo ng presidente sa opisina ng paaralan. May halong pangamba ang pag-uusyoso habang tinatahak niya ang pamilyar na mga pasilyo. Iniisip niya kung ano ang maaaring mag-udyok sa gayong pagpapatawag. Pagpasok niya sa opisina, masiglang bati sa kanya ng presidente ang bumungad sa kanya. Baka sa mukha nito ang pananabik. Joey, panimula ng presidente na may bahid ng pananabik sa boses. May espesyal akong sasabihin sa iyo ngayon. Bumilis ang tibok ng puso ng janitor sa magkahalong kalituhan at kuryosidad. Ano po yun, sir? Tanong niya rito. Nakangiting tila nagtataglay ng sekreto, iniabot ng presidente kay Joey ang isang sulat. Habang binubuksan niya ang papel at binabasa ang nilalaman noon, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Isang scholarship iyon, isang pagkakataong makapagtapos ng mas mataas na edukasyon. Isang pangarap na matagal niya nang inakalang hindi maaabot. Nasa harapan niya na at nakalatag na ngayon. Hindi ko po maintindihan, sir. Nauutal at nabibiglang sabi ni Joey. Sumandal ang presidente, kumikinang ang mga mata sa pagmamalaki. Si Maya, isa sa mga estudyante natin ang gumawa nito. Nagsimula siya ng fundraising sa kanyang mga kaklase at mga guro para mag-ambag sa scholarship mo. Nakita niyang dedikasyon mo, Joey, at gusto niyang ibalik sa'yo sa makabuluhang paraan. Napuno ng pasasalamat at hindi makapaniwala ang puso ni Joey. Isang batang estudyante na nakilala niya lang sa kanyang araw-araw na pag-iikot si Maya. Isang kilos ng kabaitan lang naman ang binigay niya rito, pero labis ang kapalit nitong ibinalik sa kanya. Maya, hindi ko alam kung paano makapagpapasalamat sa iyo sa ginawa mo para sa akin. Hindi ako makakapag-aral ng kolehiyo kung wala ang tulong mo. Naluluhang sabi niya sa dalagita nang makasalubong niya ito. Ngumiti naman sa kanya si Maya. Wala lang yon. Gusto ko lang namang tulungan kang maabot ang mga pangarap mo. Sayang ang passion mo sa pagtuturo kung hindi mapapakinabangan ng iba. Pinunasan niyang mga luha niya. Pero, nakalikom ka ng sapat na pera para bigyan ako ng scholarship. Hindi yung wala lang. Hindi ko alam kung paano ka babayaran ang kabutihan mo, anak. Hinawakan ni Maya ang kanyang kamay. Ang makita kang matagumpay at ituloy ang pag-aaral mo, Mang Joey,
Higit pa sa sapat para sa akin. Deserve mo ang pagkakataong ito. Tahan na. Baka hindi na may love sa'yo si mama niyan. Sinabi ko rin kay mama ang plano at pumayag naman siya. Kaya mabilis din akong nakalikom ng pera para sa scholarship mo. Natawa na lamang si Joey. Gusto mo talaga ako sa mama mo, ano? Opo, hindi ko na gustong maging malungkot si mama. Saka, alam ko kung gaano kakabuting tao. Maaring nagsimula tayo bilang magkaaway, pero ngayon, tinuturing kitang malapit na kaibigan at saka tatay na rin. At ang magkakaibigan nagtutulungan lalo na sa oras ng pangangailangan, di ba po? Salamat ulit. Nangangako akong susulitin ang scholarship na to. Magiging ganap na teacher ako. Hintayin mo ako sa classroom mo. Napangiti si Maya. Sige sir, hindi ko ibabagsak ang subject nyo. Habang ang mga araw ay naging linggo, lumawak ang mundo ni Joey sa mga paraan na hindi niya akalaing posible pala. Sa bigat ng pinansyal na pasanin na natanggal sa kanyang mga balikat, isinubsob niya ang kanyang sarili sa mundo ng mga libro. Kumuha siya ng mga kaalaman na parang tuyong kaluluwa na naghahanap ng tubig. Pati si Maya, nahawaan niya sa kanyang pagiging masigasig. Sinuportahan nila ang isa't isa. Nabuo ang isang koneksyon sa pagitan ni na Joey at Maya na lumalampas sa mga hangganan ng edad at katayuan. Sila ay naging isang tanglaw ng pag-asa at inspirasyon. Isang patunay ng kabaitan at pagiging mapagbigay ang mayroon sa pagitan nila. At habang naglalakad si Joey sa entablado sa araw ng pagtatapos, nakita niya sina Felicia at Maya. Nasa kamay niya na ang diploma. Iyon ay isang testamento sa hindi natitinag na paniniwala sa kabutihang pinamala sa kanya. Iyon ang kapangyarihan ng koneksyon at ang kagandahan ng mga pangarap na natupad laban sa lahat ng posibilidad. At kaya sa ingay ng palakpakan at kislap ng mga luha, tumayo si Joey, isang janitor na naging scholar. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat para sa hindi inaasahang regalo ng isang scholarship. Salamat sa isang dalagitang minsang naging bulakbol na tupad ang pangarap niyang makapagtapos ng kolehiyo. Binati siya ni Felicia. Congratulations, Joey. Labis ka naming ipinagmamalaki. Opo, congrats Mang Joey. Bati naman ni Maya. Salamat. Gusto ko sanang itreat kayong dalawa sa isang masarap na hapunan para ipagdiwang ang espesyal na araw na to. Ang sweet mo naman, Mang Joey. Saan kayo pupunta? Inaaya mo ba ng date si Mama? Tanong naman ni Maya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sinuway naman agad ni Felicia ang anak. Ilang sandali pa ay natawa na lang din siya. Ilang taon ang lumipas, nerereto pa rin siya ni Maya sa nanay nito. Gayunpaman, gusto niya rin naman. Wala lang talaga siyang lakas ng loob na aminin muna na may nararamdaman siya para kay Felicia. Dahil hindi pa siya tapos sa pag-aaral at hindi pa siya nagiging ganap na guro. Nagpareserba ako sa isang restaurant. Narinig ko masarap daw ang mga pasta ron. Sabi niya sa mga ito. Ngumisi si Maya. Favorite ni Mama ang pasta. Pwede namang wag na akong sumama. Kayo na lang. Maya, tigilan mo nga kami. Suway na naman ni Felicia. Inakbayan niya at ginulo ang buhok ng dalaga. Hindi na talaga maawat ang kadaldalan nito. Napapahiyan na talaga siya minsan. Salamat sa pag-treat sa amin, Joey. Hindi mo naman kailangan gawin to. Malumanay na sabi ni Felicia. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Joey. Pareho kayong naging pinakamalaking taga-suporta ko sa buong paglalakbay ko sa kolehiyo. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo ni Maya. At ngayon, college graduate ka na. Ang galing mo, Mang Joey. Nakangiting bati ni Maya sa kanya. Mahina rin siyang tumawa. Hindi ko ito magagawa kung wala kayong dalawa. Lagi kayong naniniwala sa akin. Inabot ni Felicia ang kamay niya. Sinuportahan ka ng anak ko, pati na rin ako dahil alam naming may potensyal ka at marunong ka magsumikap. Kung ano man ang natatamasa mo ngayon, yun ay dahil pinaghirapan mo. Deserve mo ang lahat ng meron ka, Joey. Dumating ang araw ng board exam. Habang nakaupo si Joey sa kanyang upuan, nakaramdam siya ng nervyos at excitement na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Lumipas ang oras ng napakabagal, isang pagsubok bawat tanong sa kanyang pag-unawa at dedikasyon. Ngunit sa bawat sagot na maingat na pinili,
dama ni Joey ang isang pakiramdam ng tagumpay sa kanya. Nang sa wakas ay ipinahayag na ang mga resulta, tumahimik ang silid habang iniiska ni Joey ang listahan ng mga pangalan. At doon sa tuktok, bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ang sariling pangalan na matapang na nakaprint. Bumungad sa kanyang kagalakan, nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Tuwang-tuwa niyang niyakap ito. "Maya, nagawa ko na. Nakapasa ako sa board exam." "Ang galing mo, Mang Joey." Bumagsak ang mga luha niya. "Hindi ko magagawa kung wala ang tulong niyo ni Felicia. Maraming salamat sa pagtuturo sa akin at pagtulong sa akin na maging isang ganap na guro." Pamilya ang turing namin ni Mama sa'yo. Masaya kaming tulungan ka. Deserve mo lahat ng tumang Joey. Nakangiting sabi ni Maya. Bakas ang pagmamalaki sa mukha niya. "Hindi ako makapaniwala. Mula sa pagiging janitor, isang lisensyadong guro na ako. Parang panaginip." Tumango naman ang dalagita. "Malayo nang narating mo. Ipinagmamalaki ka namin ni Mama. Ngayon, maaari ko nang ituloy ang aking hilig sa pagtuturo. Hindi na ako makapaghintay na magbigay ng inspirasyon at magturo sa mga bata." Natutuwang sabi niya pa. Magkasama silang nagsaya sa bagong kabanata ng buhay niya, kung saan hindi na lang siya isang janitor, kundi isang kagalang-galang na guro. Magiging isang tanglaw na inspirasyon na siya para sa lahat ng tumawid sa kanyang landas. Sa mga sumunod na araw, si Joey ay pumasok sa silid-aralan sa unang pagkakataon bilang isang sertipikadong guro. Puno ng mabuting layunin ng puso niya, ang mga mukha ng kanyang mga estudyante ay lumiwanag sa pag-usisa at pananabik. Sumasalamin iyon sa kanyang sariling sigasig para sa kaalaman na naghihintay sa mga ito. Sa bawat aral na itinuturo, ibinuhos ni Joey ang kanyang puso sa paghubog ng mga batang isipan. Nagbigay siya hindi lamang ng mga katotohanan at imahe, kundi napakahalagang mga aral sa buhay na mananatili sa kanyang mga mag-aaral pagkatapos umalis ng mga ito sa silid-aralan. Naramdaman niya ang isang revolusyon ng pag-asa, katatagan at hindi natitinag na paniniwala. Hindi pa huli ang lahat para abutin ang mga pangarap at gumawa ng pagbabago sa buhay ng iba. Nahanap na ni Joey ang kanyang layunin. "Sir Joey, ayusin mo naman ang tayo mo. Paano ka magugustuhan ni Mama? Para kang nadudumi dyan." Reklamo ni Maya sa kanya at inayos ang damit niya. Huminga siya ng malalim. "Kinakabahan ako kay Felicia. Paano kapag nabasted ako ng mama mo?" "Hindi yan. Akong bahala sa kanya. Yan, okay na. Pasok ka na sa bahay namin. Umakyat ka na ng ligaw, Sir Joey." Kinakabahang kinatok ni Joey ang pinto. Nakatayo siya sa harap ng engrandeng pasukan sa bahay ni Felicia. Si Maya, ang anak na babae, ay tumabi pa sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng kalokohan at determinasyon. Pareho nilang alam na matapang ang kanilang gagawin. Ngunit pinasigla sila ng isang pakiramdam ng pakikipagsapalaran sa pamilyang gusto nila. Ang bango ng namumulaklak na jasmine ay nanatili sa hangin. Nagsisimula ng lumubog ang araw. Naramdaman ni Joey na bumibilis ang tibok ng kanyang puso nang sumulyap siya kay Maya. Binigyan siya nito ng pilyang ngiti bago ibinalik ang tingin sa kahangahangang front door. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Felicia sa gulat nang inabot niya ang isang bouquet ng mga red roses. Tumikhim pa si Joey habang nag-iipon ng lakas ng loob na magsalita. "Magandang gabi, Felicia. May itatanong ako sa'yo." Panimula ni Joey. Maingat na pinili ang mga salita, ngunit may bahid ng kaba. Nagtaas ng kilay si Felicia. Bakas ang saya sa mga mata nito habang tinitingnan sina Joey at Maya. Sinenyasan niya itong pumasok, gayon din ng anak nito. Nang makaupo, huminga ng malalim si Joey. Panay ang titig ng masalubong niya ang mausisa ng mga mata ni Felicia. Umupo siya sa tabi ni Maya, isang tahimik ngunit supportive na presensya. "Felicia, naparito ako ngayon hindi lamang bilang isang kaibigan, kundi bilang isang taong lubos na humahanga at gumagalang sa iyo. Ang kabaitan mo, umaantig sa puso ko palagi sa mga paraan na hindi lubos na maipahayag ng mga salita.
Humihingi ako ng pagkakataon na ligawan ka para ipakita ko sa'yo ang lalim ng damdamin ko at ang katapatan ng mga hangarin ko sa'yo at sa anak mong si Maya. Nanlaki ang mga mata ni Felicia sa gulat. Halo-halong emosyon ang dumampi sa mukha nito. Nagulat ito sa taus-pusong salita ni Joey, sa pamamagitan ng sensiridad at kahinaan na nagniningning sa mga mata niya. Gusto ko lang maging tapat sa'yo mula noon hanggang ngayon. Mahal pa rin kita. Bakas ang gulat sa mukha ni Felicia. Pero, bakit mo sinasabi sa akin to ngayon? Dahil gusto kong malaman mong handa akong gawin ang lahat para magkaayos tayo. Para magkaroon ng bagong simula ang pagsasama nating nasira noon. Puno ng pagsusumamong sabi ni Joey. Pero, alam mo namang may anak na ako ngayon, di ba? Si Maya ang priority ko. Alam ko at tanggap ko yon. Sa totoo lang, willing akong ligawan ka ulit at maging father figure kay Maya. Gusto kong bumawi sa lahat ng nawala na oras at maging ang lalaking nararapat sa pamilya ninyo ni Maya. Tuluyan ng tumulo ang mga luha ni Felicia. Hindi ko akalain na maririnig ko ang mga salitang yan, Joey. Aaminin ko, may nararamdaman pa rin ako para sa'yo. Hinawakan niya ang kamay nito. Kung gayon, bigyan natin ng pangalawang pagkakataon ng pagmamahala natin. Ipinapangako ko na gagawin ko lahat. Ibubuhos ko lahat ng pagmamahal sa pagkakataong ito. Salamat, Joey. Mahal kita, Felicia. At pangakong mamahalin ko at aalagaan ko kayong parehas ni Maya sa buong buhay ko. Sa sandaling iyon, isang kislap ang nagningas sa pagitan ni na Joey at Felicia. Yon ang isang kislap ng posibilidad ng mga bagong simula ng isang koneksyong lumampas sa edad at inaasahan. At habang nakatingin siya sa mga mata nito, sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Nadama niyang init na namumulaklak sa kanyang puso. Habang nagbubukas ang gabi, puno ng tawanan ng bahay. Natuklasan ni na Joey at Felicia ang isang buklod na higit pa sa pagkakaibigan. Isang buklod na nakaugat sa paggalang sa isa't isa, paghanga at pangako ng isang pag-ibig na namumulaklak ng hindi inaasahan ngunit hindi maikakaila. Bago matapos ang gabing iyon, lumapit sa kanya si Maya at niyakap siya ng mahigpit. Pwede na po ba kitang tawaging Papa? Oo naman, anak. Nakangiting sabi ni Joey. Salamat po at nakilala kita, Papa Joey. Dahil sa inyo, natuto po ako sa maraming bagay at naging malapit kami ulit ni Mama sa isa't isa. Mahal din po kita. Pamilya na po ang turing ko sa inyo. Magalang at puno ng pagmamahal, nasabi nito. Hinaplos niya ang buhok ng dalaga. Masaya si Joey na nakilala niya rin si Maya, na binigyan siya ng pagkakataong tumayong ama nito. Naisip niyang baka kaya matagal binigay sa kanya ng Diyos ang gusto niya. Iyon ay dahil sina Felicia at Maya talaga ang nakalaang maging pamilya niya. Sa mga nais pong magpadala sa amin ng kwento, maaari niyo pong isend sa aming Facebook page or i-email po sa amin. Ilalagay ko na lang po ang link sa ibaba ng video na ito. Muli, ito po si Skylar Guro at maraming salamat po. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.